matinee idol mula sa pamilya ng mga macho, si Rustom Padilla. Nagpahinga na raw at nagbagong anyo bilang si Bibi Gandang Hari. Siya na nga ba ang bagong icon, simbolo at mukha ng mga bading? Kaya ko ba? Ikaw! Kaya mo ba? Once upon a time, may isang aktor na nagngangalang Rustom Padilla. Sundalo din ako! Kung ano suot mo yung uniforme, yung din suot ko! Nagmula sa angka ng mga matatapang at tigasin. Iba ito sa Mindanao! Nagkaasawa, nagbuhay lalaki. Yung pagmamahal mo sa akin. Hanggang isang araw, umaming iba pala ang kanyang kasarian. Ang kanyang pagkatao. Nagulat na lang ang marami nung nagpakita siya bilang si Bibi Gandang Hari sa isang awards night, Oktubre ng nagdaang taon. Bagamat paghahanda lang daw yon sa gagampanan niyang role sa pelikula. Pero nitong Enero, ang shocking niyang deklarasyon. Patay na si Rustom Padilla. Siya na raw si Bibi Gandang Hari. Patahimikin na natin si Rustom, you know, is let him rest in peace. Wala ka bang... Napanganga ang marami. Sa pahayag niyang ito, higit lalo na ang kanyang pamilya mismo. Hindi namin pag-uusapan yun, yung may manliligaw, ano, dahil bubuksan pa lang niya yun, hihimatayin na ako. Nung nasa Amerika ako, doon na niya pala inamin. Parang hindi ko kayang tanggapin. Tanggap namin si Bibi, no? And kung ano man itong pinagdadaanan niya, it's because he is responsible with himself and God. Pero para kay Bibi, hindi lang ito pagbabagong anyo, kundi pagbabagong buhay. Noong Huwebes, ang unang pagkakataon ko siyang makita ng malapitan at makapanayam. Tunay ngang nakakagulat na wala na akong nakitang nibahid ng dating si Rustom Padilla. Ibang-iba na ang personalidad ng aking kaharap na nagpakilalang si Bibi Gandang Hari. Para sabi ko kung may anak ako, and if she's a girl, sabi ko, I want her to grow up as a lady. So I'll name her Binibini. Like that. And so Bibi for short. Kaya naging Bibi kasi Binibini pala yon. Okay. And then bakit Gandang Hari? Gandang Hari, I came across with that name sa sister ko. And then I think she heard it from somewhere. And I thought, oh, that was a good name. Bibi, pakipaliwanag mo muna sa amin kung paano ka naging ganito mula kay Rustom Padilla, naging Bibi Gandang Hari. You know, it's basically self-discovery. You go through the process of self-discovery, and then all of a sudden, parang I was feeling Rustom is really dying, you know. And then when I was in New York, I started going out, meeting people as Bibi. So it came to a point na parang everyone's calling me Bibi. That's when I realized, oh, I'm Bibi already. Mahabang proseso raw ang pinagdaanan niya bago siya nakarating sa kinalalagyan niya ngayon. 3 taon lang daw si Rustom nung dumanas siya ng pagmamalupit ng kanyang ama. I remember I was 3 years old. What I remember is I was playing with my sisters and brothers sa garahe. And I was in parang baby doll clothes. All of a sudden, dumating yung tatay ko. And then started beating me up. No, yun yung recollection ko. And it was very traumatic. I think what happened after that was yung innocence was killed. Yun yung the death of an innocent. Yun yung nangyari at that time. So lumalaki akong takot. Takot na takot sa tao. Lumaking takot. Pinilit mamuhay bilang lalaki, pero sa nakalipas daw na 7 taon, nakaranas ng matinding kalituhan at pagdududa sa kanyang pagkatao. December, syempre, kainitan ng shopping yan, hindi ba? Okay. Dahil Christmas Sumakit ang ulo ko kasi parang all of a sudden, yung taong nakikilala ko,
nung binibilan ko na siya ng damit, hindi ko na makilala na naman. Hindi ko na naman kilala kung sino siya. You know, hindi ko Parang hindi mo alam kung sino ang pinagbibili mo ng damit. di ba? Damit na yung hinahanap ko, dinadamitan ko na siya eh. So, hindi ko na naman alam, sumakit ang ulo ko. So, nagtago ako. Pakiramdam daw niya, namatay ng talaga ang dating siya. After kong pagdaanan yon, yung isang gabi na siguro parang nag-face to face ako sa Diyos. Parang that's when I realized, oh, I think Rostom is dead. I think I have to move on. I think I have to accept this para makuha, unang-una para makuha ko ang acceptance ng Diyos. You know, kasi paano mo ihaharap ang sarili mo sa Diyos kung ikaw mismo hindi mo matanggap? It's not easy. It's not really easy. Maraming beses sa aming interview, naiyak si Bibi. So, nalulungkot din ako. Parang malungkot kasi parang may namatayan talaga. Alam mo yun? Kaya nung sinabi ko, Rostom is dead, I'm not joking. Kasi yun yung pakiramdam ko because tinitiklop ko yung damit niya, nilalagay ko sa, you know, iba yung pakiramdam, iba din. But then, kailangan mong harapin, otherwise, mas mahirap. Nakakaranas man siya ng lungkot sa takbo ng kanyang buhay paminsan-minsan, ipinagbubunyi naman ng gay rights groups ang kanyang paglantad. Si Bibi Gandang Hari raw ang tumatayong bagong gay icon o simbolo ng mga bading sa Pilipinas. So hindi namin sinasabing dapat lahat ng bading ang high heel, ang heels 4 inches, no? At bukang anime na ganda-ganda niya, di ba? Kasi hindi naman lahat sa amin ang waistline 25 inches, no? Pero she can be maybe one voice or one spokesperson or one figure for the gay movement. Marahil dahil nakakagulantang ang entrada ni Bibi Gandang Hari sa publiko, pinag-usapan siya ng husto. Pinag-agawan ng mga TV shows at ng mga babasahin. Sunod-sunod ang kanyang mga pictorial. Ever since na naging Bibi, si Bibi nakikita mo, hindi yung tipong parang, oy, parang si Rostom. Hindi wala. It's really a new person talaga. At nagkaroon pa ng commercial. Hi, I'm Bibi Gandang Hari and I'll be your host for the Kidlat Awards night. In advertising, it's always important to be unexpected. So instead of the expected host, we got an unexpected host, and also very on strat for the show because it's about change. So it's someone who's changed. Sinamahan siya ng aming crew sa Boracay para sa Kidlat Awards ng advertising industry kung saan siya ang napiling host. Good afternoon, sir, ma'am. Mukha mang at home o komportableng-komportable sa bago niyang katauhan, hindi naging madali para kay Bibi ang paghahanda niya para makamit ang lahat ng ito. Unang-una, kinailangan niyang hubugin muli ang kanyang katawan mula sa katawang lalaki. That's why I went to Pilates. And then nagbago unti-unti nakikita ko nagbabago yung body structure ko. Yeah, and tapos sabi ko nag-i-illusion lang ba ako? Pero Bibi, are you taking hormones? No. Are you going to undergo sex transplant? I haven't really thought about it because in reality, because I felt ang gender ng tao hindi nakikita sa genitalia niya. You know, ang sex, oo. Pero ang gender, hindi. So, as long as I feel that I'm a woman, that's enough for me. Isa sa mga hirap na hirap daw siyang makasanayan, ang pagsusuot ng high heels. Bumili ako ng 2 inches lang muna. I started that. So I would walk mga 4 hours around New York, around Central Park, wherever. Just to practice. Hindi raw pala madaling maging babae. Bagamat walang dudang enjoy siya. So mahilig ka sa mga buti-buting ting. That's what I love being a woman, being a girl. Yung parang, you know, it's a lot of fun.
Mga 1 oras kung siya'y make-upan, ang mahaba niyang buhok, hair extension. Bagamat laging makulay ang kanyang suot, hindi pa raw niya masabi kung ano ang kanyang fashion sense. Armado si Bibi ng kanyang mga butingting, mga gown at anik-anik. Walang dudang feel na niya talaga ang bago niyang katayuan. I was asked before, what's the difference between Rostom and Bibi? And I said, Rostom was gay and Bibi is a girl. So, umabot din ako sa ganyang punto. I mean, Rostom had his time. Remember, he was a gay man. Yeah. But he was, in fact, I think he was very stylish also as a man. Yes. Diba? So, kanya-kanyang choices yan eh. Bibi, pasensya ka na ha. Pero, di ba, mga Padilla, pamilya ng mga macho yan eh. Mga kapatid mo, talagang mga action stars, you know. Your dad was a known macho in his time. Do you think about that? Yung how from the ranks rose a Bibi Gandang Hari? Hindi naman siguro masama na sa isang machong pamilya, may isang lading lalabas. You know what I'm saying? So, kumbaga para sa akin is, kung lalaki ako, magpapakamacho ako because yun yung dapat sa lalaki. Babae ako, so magpapaka-lady ako. So, wala naman siguro masama doon. You know? Tsaka sabi naman yata ni Robin, basta masaya ka. Oo nga, pero huwag na siya malungkot. Please, huwag ka na malungkot, brother. Let's be happy. Bibi, may I ask you a very personal question? Have you bumped into Carmina Villaruel? Hindi pa. But if you bump into her, ano kayang sasabihin mo sa kanya? Oh, I hope we get introduced. Diba? Hindi pa kayo formally na-introduce. Hindi pa. I've heard a lot of her. And from what I've heard, she's a very good woman. She's a very decent woman. I respect her. So, yeah. I hope I can see, I mean, you know, I don't mind bumping into her. Bagamat magaan na niyang nadadala ang mga masalimuot na usapin sa kanyang dating buhay, hindi pa rin maiwasang siya'y tanungin, saan nga ba papunta ang isang katulad niya? Saan nga ba, Bibi Gandang Hari? Lahat tayo at some point sa buhay natin, tinatanong mo sarili mo kung saan ka papunta. Tinatanong mo rin ba yung sarili mo? I was praying and I was asking God na, please bring me home. That's where I want to go. I just want to go home. Acting? If that's home, yes. Yes, if that's home. Alam mo yun, I just want to be a normal person. Kung anong ginagawa na ibang tao, hindi na gusto kong gawin. Walang discrimination, di ba?